Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Blanca Aguilar at ito po ang ating Day 76 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang magkasama po sina Adan at ang mga dinosaurs. At ang topic po ngayon ay DH theory. Sabi po dito, DH theory an older theory of creation that used the days of Genesis as extremely long ages of time. At Bible verse mo din ang natatagpuan sa Hebrews chapter 1 verse 13. Sabi po dito, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. At teachings mo din ay old earth versus young earth. Sabi po dito number 1, God could have created the universe over time. Ito po naniniwala naman tayo dito. Posible naman talaga ito na nilikha talaga ito ng Diyos, hindi lang ito haka-haka or ginawa ng theory. Tapos sa number 2, God could have created the universe instantly. Ito po, instant kasi siya. Pagkakaalam ko lang din kasi sabi nga po sa Bible na nagsalita lang si God. Makapangyarihan talaga yung salita niya. Kaya nung pagkasabi niya na gagawa siya ng kung anong lumabas sa bibig niya, mangyayari talaga at magagawa yun. Kaya dun po yung naniniwala ko para sa akin din ako. Ginawa lang talaga ni Lord yung universe ng instant lang yung pagkasabi. Binigkas siya lang talaga yung sinabi niya lang. Tapos ayun na nagawa na yun. And number 3 po, God created a literal Adam. And ito po, gumawa talaga sila, diba? Sila nga yung sinaunang tao, diba? Kaya nga dun tayo parang doon na mula yun sa atin. Kaya nga wala talagang puputulo, diba? Kaya naging naturally talaga na pagiging natin maging nakakasalanan dahil sa kanila. Dahil sila yung unang ginawa ng Diyos dito. Kaso may dumating na time na hindi sila nakasama ng utos ng Diyos. Kaya ayun, application naman po, believe in the literal historical at maniwala po tayo, diba? Maniwala tayo sa historical natin na sila yung sinauna pa lang dito. Kasi may chart po na binigay dito yung parang may revolution ng isang tao, diba? And number 2 po, believe in the doctrine of the original sin. So, maniwala daw po tayo sa doctrine na yun, sa original sin. Kasi nga, kaya nga naging likas sa ating mga tao na maging makasalanan talaga. Dahil sila yung sa kanila na mula yun. Ayun, naging na natin yun. Parang napasa-pasa siya ba din. Kaya wala talagang perfecto ngayong tao. Ni isa wala talaga. Kahit sino. Even the mga pastors, walang perfecto sa kanila. Dahil abinado rin naman sila na nagkakasala sila, diba? Kasi nga, tigas talaga sa ating mga tao na kasalanan. And number 3 po, believe in the redemptive work of Christ. And maniwala po tayo sa redemptive work ng ating Panginoon. Alam niyo po, parang ang simple lang naman, diba? Parang yung ngayong kahapon ba yung I think yung isang araw yung sabi, wala talagang literal. Parang ikaw talaga mag-decide sa buhay mo, diba? Kahit sabi mo, God is in control. Ikaw pa rin naman mag-decide. Ganun parang si Lord gabay lang naman yan sa'yo, pero totally ikaw talaga yung mag-decide. Kailangan talaga natin magdasal din sa Kanya na mga decision natin, pag-pray natin, diba? Para may guidance tayo, para natin kung i-allow nyo ba yung hindi ang isang bagay. Yun lamang po ang aking devotion.
sitwasyon ngayong araw. Sana po may natunan kayo at huwag mo ito kalimutan na isa sa ating mga mahal sa buwan. God bless po sa ating lahat.